Okay guys, welcome back na naman dito sa ating channel, Pinoy Tech Spot. And for today guys, update ulit tayo dito sa ating portfolio, sa ating stock investing journey. So sa ating call financial, okay. So ito yung update natin guys ng ating portfolio, no. So from our last upload guys, parang wala namang halos na bago dun sa status ng ating portfolio. We're at negative 1.19 loss guys, no. So ito guys is paper loss lang again, and hindi pa naman ito actual na pera, no. Meron pa rin tayong Vista REIT. In soon magdadagdag tayo ng stock guys, no. Magi-invest tayo sa another REIT. So hindi pa tayo nakakapagdagdag ng ating buying power, and maybe next week mag-a-add na tayo guys ng isa pang investment dito sa ating portfolio. Okay guys, so may share lang ako guys sa inyo, no, dito sa isang Facebook group guys na aking sinalihan at matagal na akong kasali, yung REIT Long Term Investor PH guys, no. So dito guys, merong anonymous dito na member, and nag-post siya ng kanyang portfolio. So yung portfolio niya guys, no, ito comprise ng iba't ibang klase ng REITs. So nag-invest siya sa REITs guys, no. So meron siyang A REIT, meron siyang C REIT, meron siyang DDMPR, meron siyang M REIT, at meron siyang RL, Commercial REIT INC, or yung RCR. So guys, no, kung titignan nyo guys yung percent gain and loss niya guys, puro green lahat guys, no, yan. So 21.72% yung inangat ng kanyang A REIT, 13.37% ang inangat nung C REIT, and negative siya guys, no, sa DDMPR. And sa MREIT naman, no, angat siya ng 5.49%, and sa RCR is angat siya ng 19.75%. Majority ng kanyang pinag-investan sa REITs is talagang umangat guys, no. So except lang dito sa REIT, no, i-analyze natin bakit bagsak si REIT, si DDMPR. Okay, so the rest guys, no, yung A REIT, yung C REIT, M REIT, at saka yung RCR REIT, talagang umangat yung value niya guys, no. So yan yung kagandahan ng REIT guys, napaka-stable talaga ng kitaan dito sa REITs, or stable business itong REITs guys, no. Kaya magandang mag-invest dito. Pero yun nga yung lagi nating dinidisclaim, na hindi basta-basta mag-invest dito guys sa stocks, no. Kailangan natin ng pure knowledge, kailangan natin ng discipline, kailangan natin ng mentor. Yan, idagdag ko yung mentor guys, no. Kailangan nyo ng mentor, and kailangan guys is updated kayo sa mga nangyayari. So general events, or yung mga updates guys, no, sa mga companies or mga businesses na pinag-investan nyo, like yung REITs. So kailangan may mga updates kayo, kasi yung mga bagay na yan guys, nakaka-apekto yan sa daily prices, or nakaka-affect yan guys, yung mga major events na yan sa value ng stocks na ating pinag-iinvestan. Though yung maliliit na ticks, or yung maliliit na changes over a period of days or time is hindi natin pinapansin yun as investor, dahil nakatutok tayo sa fundamentals ng business. Mas maganda na rin na updated tayo guys, no, okay, as investor. So eto guys, no, ito yung kagandahan ng REITs. So ayan, ito yung post ni Anonymous, yan, basahin nyo na lang guys. So nag-lurk lang po ako dito, pero napakarami kong natutunan. Lahat po ng inputs ay na-take into consideration, plus yung sariling research din. Basta stick ka lang sa goal at kung ano yung gusto mong ma-achieve. Huwag papadala sa hype, huwag maniniwala agad sa sinasabi ng iba. Iba pa rin yung may due diligence. Huwag pong mahihiya mag-share ng inputs, huwag mahihiyang magtanong, at syempre, dapat napag-aralan mo na rin yung itatanong mo. Maraming salamat po sa group. So guys, no, isang advice ko na lang din yung mga aspiring na REIT investor or stock investor. Mag-follow kayo dito guys, no, sa REIT Long Term Investor. For sure, mag-i-invest kayo sa REITs, and magandang stepping stone to para makasagap kayo ng balita, yung pag-join nyo dito sa mga groups na to. And katulad nito guys, no, nakakakita tayo ng mga nag-share ng kanilang mga portfolio. Okay?
So, ito emphasize ko lang to guys, no? Yung sariling research. So, sabi niya dito, consideration and plus yung sariling research. So, kailangan guys, diligent kayo sa pagre-research. And yung pagre-research nyo is dapat systematize. Hindi lang basta kayo nagre-research ng dividends, hindi lang kayo nagre-research ng previous price ng stock. Kumbaga, systematize guys, no? Meron kayong sistema para ron kayo ng overall conclusive decision na mag-invest sa business or sa stock na to, no? Okay, so dapat data-driven yung inyong mga desisyon, no? Nagse-search kayo ng data and nag-a-analyze kayo ng data. So, yun lang guys, no? Ang ating i-share ngayong araw, and I hope na mag-success kayo sa inyong investing. And hanggang sa susunod na upload natin guys, no? Yun lang, and God bless you.